Good morning guys, for today's video i-share ko lang sa inyo yung isa sa symptoms ng sirang EGR o yung exhaust gas recirculation. Napaka-importante nito kasi maraming tao na nagsasasakyan na nami-misinterpret nila yung pag-usok at nauubos yung coolant nila o yung tubig nila, na naiisip kagad nila na ang sira yung gasket o yung top overhead gasket. So bakit? Kasi yung symptoms nila halos the same lang. Ito yung example natin ng EGR, exhaust gas recirculation. Ito yung cooler, EGR cooler. So kung mapapansin nyo, ayun yung ginagapangan ng mga ng hangin na mainit na kinokontrol ng EGR. Ngayon, papunta yung hangin na yan sa combustion chamber, nakakatulong yan para yung knocks ng usok makontrol nila. So ito naman maliliit na space na yan, yung maliliit na space na yan, coolant naman o yung tubig naman ang nagpopondo dyan. So pumapasok lang dyan, papasok lang dyan, iikot lang yan, babalik, tutulak ng water pump. So yung system, kasama siya sa cooling system, dahil yung init na nakikreate ng gas na pumapasok dito between 400 to 600 degree. So sobrang init niyan. So pag hindi yan dumaan ng coolant dyan o yung tubig dyan, mabubutas yung mga cylinder na yan, yung mga silindro na yan, hanggang dito yan. So anong mangyayari pagka nabutas yan? Kapag nagkabutas yan sa loob, ang mangyayari, papatak dyan yung tubig o yung coolant mo, hahalo na sa combustion chamber, uusok ng parang ulap yung tambucho mo, masyado siyang maputi mga sir. At the same time, yung water reservoir ng sasakyan mo, kumukulo yan, tapos nauubos yung coolant mo o yung tubig mo. So ang tendency, mag-overheat yung sasakyan mo, yung makina ng sasakyan mo mag-overheat, sira, masisira, gagawak yung sira niya. Yung top overhead gasket niya, talagang pupunit yun, mabubutas yun. So yun lang, kapag bumula, hindi yun kagad top overhead gasket ang may sira, i-check nyo muna yung EGR nyo. So yan, stainless yan, eto magnet yan, hindi naman dumidikit yan. Pero although kahit sabihin mo na stainless yan, syempre may lifespan yan. Manipis lang na stainless yan, so may lifespan yan, uulitin ko. So napaka-importante na na-maintain natin yung linis niyan. At least kung active kang gamitin yung sasakyan mo, every 6 months nalilinis mo yan. Tapos syempre every 2 years, sa akin every 1 year mag-dedrain ka ng coolant mo para yung pumapasok dyan talagang malinis. Kasi syempre may mga kalawang, rusty yung pumapasok dyan, nagbabara. So pag nagbara yan, yung mga maliit na yan, yung parang mga honeycomb na yan, pag nagbara yan, dun na magsisimula yung masira yan. So again, pagka ito ay sira, mag-create siya ng malaking usok, sobrang usok, na kasi pumupunta na rin sa mga piston mo yung coolant so susunugin niya yun. So magke-create siya ng malaking usok. At the same time, kukulo yung reservoir mo kung tama naman yung coolant mo, tapos mauubos yan. So mapapansin mo yung temp mo tumataas, which is kailangan ihinto mo para maayos yan. Kasi pag nag-overheat yung sasakyan mo, sobrang laki ng problema. So guys, yun, hindi dapat tayo kagad mag-jump sa conclusion na overhead gasket yung dapat palitan o yung may sira kapag nauubos yung coolant natin tapos umuusok. Kaya minsan may mga nababasa ako sa mga comment o sa ibang comment section ng nababasa ko na naibaba na yung makina, ganun pa rin. Number 1, dapat i-check yung mga possibility. Hindi ko umuusok, nag-uubos ng coolant, top overhead gasket. At the same time, isa pa sa pinagkaiba ng top overhead gasket sa cooler na may leak, yung overhead gasket pag nagka-leak yun, yung mixture ng water o ng coolant sa radiator mo, medyo may oil na yun kasi maghahalo na yun Pero sa cooler, pagka ito may sira, walang oil yan. Yun, isa yun sa sintomas na cooler. So guys, maraming salamat sa time nyo.
please pa-like and share and subscribe. Pa-pindot na rin yung notification bell para pagka may iba tayong video o may share ako sa inyo, ma-notify ka. God bless sa atin lahat. Thank you.